maagang kagalingan, Clarice Mayola. Para sa maagang kagalingan, Clarice Mayola, Ertel Pangilinan, Zenon Gonzales, Danilo de Guzman, Lourdes de Leon at Christy Miranda. Para sa kapayapaan ng mga kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao, Juan Paquito, Leticia, Matias, Leticia, Celso, Adriano, Lucila, Justin Luis, Francisco, Erlinda Paz, Leopoldo, Bibiano Sr., Paulina Rustico, Socorro Eduardo Basilia, Lorenzo Emiliano Maria Paz, Vicente Catalina, Gregoria, Crispin, Aurelia, Julieta, Francisco, Josefina, Dominador, Lenny, Lou, Nida, Nestor, Sabino, Clarita, Patricio, Gertrudes, Miguel, Flaviana, Elvira, Camille, Eduardo, Jose, Joselito, Macaria, Remigio, Mercedita, Percival, Domingo, Eduardo, Anita, Marie Crista, Aurelio, Peter, Eliana, Jennifer, Reynaldo, Antonio, Concepcion, Rafael, Romina, Carlos, Emerita, Benedicto, Filomena, Isidro, Bernardino, Carolina, Rizaldi, Carmencita, Celso, Fausto, Tomasa, Leonida, Romero, Crescenciano, Miguel, Caudiosio, Catalina, Faustino, Feliciano, Tomasa, Erlinda, Angelo, Fermin, Rosalinda, Leonardo,
Marcelino, Virgilio at lahat ng kaluluwa sa purgatorio. Nagpapasalamat din po Maxima Marquez, Boy and Baby Baldonado, Virginia Punami, LP Castro, Dionisio Estares, Mandy and Pearly Kahalhal. Para rin po sa kapayapaan ng kaluluwa ni Narciso, Imelda, Isabelita, Andres, Larry, Florencio, Romulo, Elmer, Jerry, Maria, Hermenihilda at Victoria. Tumayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, ating ginuguta ngayon, si San Jose Manggagawa. Ganun din po si Kakatipan upang sama-sama ipahayag ating pagkilala sa mahal na Bire ng Flores. Amin at yung mga kasalanan patuloy maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo makapangyarihan Diyos, patuloy makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ikaw may gawa sa tanang umiiran at ang nagtakda sa batas ng paggawa para sangkatuhan. Ipagkaloob mo pakundangan sa pagkauliraan at pagdala ni San Jose na maganap namin ang gawang iyong inatas at makamtan namin ang gantimpala na iyong
ipinangako. Sa magitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Diyos, ngayon lalangin natin ang tao. Ating gagawin siyang kalarawan natin. Siya ang mamamahala sa mga isda, mga ibon, at lahat ng hayop, maging maamo o mailap, malaki o maliit. Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kaniyang larawan. Lumalang siya ng isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala. Wika niya, magpakarami kayo at punuin ng inyong mga supling ang buong daigdig. Inyo itong pamamahalaan. Bibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa mga ibon, at sa lahat ng maiilap na hayop, maging malalaki o maliliit. Bibigyan ko rin kayo ng lahat ng uri ng butil at mga bungang kahoy na inyong makakain. Ang lahat ng halamang luntian ay ibibigay ko naman sa maiilap na hayop, malaki man o maliit, at sa lahat ng mga ibon. At ito nga ang nangyari. Pinagmasdan ng Diyos ang lahat niyang ginawa at lubos siyang nasiyahan. Dumaan ang gabi at sumapit ang umaga. Ito ang ika-6 na araw. Gayon nilikha ng Diyos ang lupa, ang langit, at lahat ng bagay na naroroon. Sa loob ng 6 na araw, tinapos niyang lahat na likhain ang mga ito. At siya'y nagpahinga sa 7 araw. Pinagpala niya ang 7 araw at itinangi, sapagkat sa araw na ito siya nagpahinga, matapos likhain ang lahat. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalalang, hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ika'y walang hanggan. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit sa magdamag na ito ay dumaraan. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Yamang itong buhay nami maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba poon titiisin? Yaring lagay nitong iyong mga lingkod sa gitna ng kahirapan. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Kung umagay ipadama yaong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay nami may galak ang aming awit. Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain, at sa sunod naming lahi, ipadama ay gayon din. Poon kami pagpalain at iyong pagtagumpayin. Tumayo po ang lahat.
Manunubos naming mahal, salamat sa iyong patnubay at paglingap araw-araw. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayirin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang panahon umuwi si Jesus sa kanyang bayan at nagturo sa lang sinagoga. Nagtaka manakali sa kanya. Sabi nila, saan kumukuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya gagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito anak ng karpintero? Hindi ba si Maria kanyang ina at sina Santiago, Jose, Simon at Judan ang kanyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae. Hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat na ito? At ayaw nilang kilalanin siya. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay ginagalang kahit saan, liban sa kanyang sariling bayan at sa kanyang sariling sambayan. At dahil sa di nila pagsampalataya, hindi siya gumaroon ng maraming kababalaghan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maging katulad ni San Jose, isang tahimik at mabuting manggagawa. Magandang hapon po sa inyong lahat. Sa katunayan, tatlong magi po ating ginagawa ngayon. Una nga po, ay sa kalendaryo ating simbahan, ang unang araw ng Mayo ay si San Jose, manggagawa. Ikalawa po, tayo kakatipon sa malabi ng Flores. Ayun nga po yung kauna na nagpo-Flores May 1 pa lang po. At yun din po, unang Biyernes ng buwan, sa karangalan ng Malapuso Jesus, ang bukal ng pag-ibig. Anong uri ng manggagawa si Jose? Tanong din natin sarili. Anong uri ako manggagawa? Ako ba'y manggagawang natutulog? Ako ba'y manggagawang madaldal? Ako ba'y manggagawang dumadaldal na dumadaing pa? Ako'y ba'y manggagawa na umaasa ng kapalit o kabayaran? Nilalarawan ng simbahan si Jose bilang isang tahimik na manggagawa. Ang sino man na may mataas na posisyon sa buhay, sa lipunan, ay maaaring ipagyabang niya tungkol sa kanyang kapangyarihan. Hindi si San Jose. Isang taon may, sabihin natin, umuusbong na negosyo, ay maaaring magmalaki sa kanyang negosyo at tubo. Kung ba't hindi si San Jose? Ang sino man na may maraming nakamit, achievement, accomplishment, ay maaaring magtaas noo at sabihin, ako'y marunong, ako'y matagumpay ay sa inyo. Hindi si San Jose. Inarawan ni San Jose ang kanyang sarili bilang isang tahimik na manggagawa. Taglay ang kababang loob at katiwasayan, contentment, kontento sa kanyang gawa. Ito mga kapatid, marami isang bagay na dapat din tularan kay Jose. Kababaang loob. Sa paggawa natin isang bagay, dapat taglayin, unang-una, ano ba'y ginagawa natin? At gawin ito na may kababaang loob. Hindi pagmamalaki, hindi pagyayabang. Kasama rin ito ang paggawa ng isang bagay tayo maging palagay, kontento. May ilan sa ating mga Kristiyano
gumagawa pero bumubulong. Bakit bumubulong? Ayaw niya kanyang ginagawa. Bakit siya gumagawa? Gusto lamang niyang garoon ng sweldo kapalit sa kanyang ginagawa. Yan ay isang bagay, mga kapatid, kay Jose. Kababaang loob at kontento sa kanyang ginagawa. Seryoso sa kanyang ginagawa. Binigay kanyang sarili sa kanyang tungkulin. Kaya mga kapatid, yung ating titingnan mabuti, ang pinakabuhay ni Jose, isang malaking inspirasyon para sa atin pag nilay sa ating buhay. Ang kanyang buhay ay isang tahimik na buhay. At alam naman natin na siya'y piliin ng Diyos maging Ama at Panginoon. Hindi siya tumakbo, hindi siya dumaing, hindi siya malis. Hinarap niya ang pananagutang iyon sa isang misyon na may kababaang loob. Tinanggap niya ang banal na angkan. Ginalang niya si Maria. Higit sa lahat, ang kanyang anak, ang bugto ng ating Panginoon. At alam naman ang kanyang buhay ay, ang sabi nating, dakilang pamuhay. Pagamat wala tayong mababasang marami tungkol kay San Jose sa banal na kasulatan. Subalit ang kanyang buhay, masabi natin, higit na nagpapayag. Sino ba si Jose sa buhay ng banal na mag-anak? Ginampan niya lubos ang tungkol mag-ina ng ama ng banal na angkan. Mga kapatid, tayo ba bilang isang Kristiyano? Anong uri ng manggagawa mayroon tayo? Katulad ng binanggit namin, ang mga dalawang katangian na dapat pamarin sa Jose, be humble. Magpakababa tayo. Ano man ating ginagawa, gawin ito na may kababaang loob. Gawin ito para sa Panginoon. Gawin ito hindi yung naghihintay tayo ng mosiko. Ganon din katulad ni Jose, naging kontento sa ating ginagawa. Gumawa tayo, may puso damdamin. Hindi yung gumagawa, daldal ng panayday. Sabi ko nga, pag sa ganyan, huwag ka na magtrabaho. Nagtatrabaho ka nga, panindayin mo naman. Nagtatrabaho, maraming complain. Mabuti pang matulog ka na lamang. Pinakita sa atin ni Jose ang tamang paggawa. Pinakita ni Jose kung paano gumawa ng maayos. Kalugod-lugod sa Panginoon. Mga kapatid, palagi nalalahanin na kapag tayo gumagawa ng tahimik, higit na mabunga ating gawain. Kung mahal natin ating gawain, ating matagpuan na tayo tunay na gagalak, tunay na kalugod-lugod sa Panginoon. Mga kapatid, gumawa tayo katulad ni Jose, pinararangalan ang Diyos. At muli natin balikan ang ating uri ng pamumuhay. At ang tanong natin, ano ba? Ano bang uri ng paggawa ang aking sinasakatuparan? Ganun din mga kapatid, unang araw ng Mayo, ating Santa Cruzan. Pagpasok ko lamang dito, ako po'y nagulat na. Napakarami na tayong birin din eh. Dapat po kasi sa piyesta ng Birhen, ng Flores, isa lamang po, di lahat ng uri ng birin isinasama sa prosesyon. Father, hindi naman birin dyan lalagay. Ano ka ako? Yung mga sagala. Flores de, in short, yung mga sagala daw po, nanawayan. Sabi ko talagang ganyan. Iba-ibang pamaraan. Kung sa inyo ay pagsasagala, yung birin tinatawag na sa Santa Cruzan, nandiyan pa may sariling sasakyan, hindi lumalakad, okay lang po yan. Pero palagi sinasabi ko po, sa ganitong mga pagdiriwang, dapat hiwalay ang prosesyon ng mga labirin ng Flores at mga sagala. Ang nangyayari po kasi, maraming umiilaw doon sa mga sagala.
kaysa sa mga mahal na birin. Nangyayari, ang birin ay nag-iisa. Yun ang mga may tunay na debosyon sa mahal na birin ang kasama. Natural po, kung yung aking anak ay sagala dyan, hindi ako may dalang kandila sa aking anak. Kung yung sagala ay kaibigan ko, normal po yan. Ako iilaw sa kanya. Kaya palagi sinasabi ko po yan, dapat paghiwalayin ang prosesyon ng malabirin at ang mga sagalahan po. Magkaiwalay po. Anyway, nasa atin naman po, alam ko naman po mga taga San Pedro ay marunong paghiwalay ang debosyon sa malabirin, Maria, at ang pagbibigay ng kasiyahan sa atin pamagitan ng mga sagala. Isa rin ko pong napansin, sabi ko nga, nasaan yung mga sagala? Dapat din nagsisimba po yan, di po ba? Dapat kasama natin. Kaya nga pagpasok sa may nanay, ba't hindi kayo naka-trahe di boda? Nawawala yun. Palagay ko po hindi na po ito homily. Nagme-makeup po yan, sigurado. Yung oras na ito. Mag-makeup. Alam niyo po, ang kagandahan ng isang babae, sa kanyang natural na kagandahan. Walang makeup. Alam niyo po, yung makeup pa samantala, pampagandang panlabas yan. At pag nawala yung makeup, makita tunay na kagandahan ng isang babae. Hindi po masama yan. Kaya nga, ano ba yan? Bahagi po yan ng ginagawang magawain. Pero, sabi ko nga po, hinahanap yung wala. Anyway, kasama naman po sila. O kaya naman nangyayari po, tayo nung umbida ng sagala, ibang barangay, ibang malalayong lugar. Meron nga po mga lugar dyan, mga parokya, nung umbida pa ng artista. Kaya ito kanila Santa Cruz, napakaraming tao pagkat artista. Natural, dudumugin po yan. Meron po bang artista kayong kinumbida? Artista ng San Pedro. Ano po? Lahat po naman tayo artista, yung mga anak natin. Artista natin yan. Yan natin bigyang parangal at pagkilala. Muli po aking pagbati sa inyo na sa unang araw ng Mayo ay sama-sama tayo nagbibigay parangal sa mahal na biren ng Flores. Tumayo po tayo. Manalangin kay San Jose para sa lahat ng ating mga pangailangan. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang simbahan naway magpatuloy sa pagpapahayag ng mga kahalagahan ng katarungan bilang susi sa ating kapayapaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga pinuno ng pamahalaan at mga ekonomista naway magsikap para sa makatarungang pamamahagi ng mga yaman at magtaguyod ng dangal ng lahat ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga negosyante naway gamitin ang kanilang mga pangkabuhayang interes para sa paglilingkod sa lahat. Manalangin tayo sa Panginoon. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga dukha at mga walang hanap buhay naway makatagpo ng marangal na paraan ng ikabubuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ang mga yumaong naghirap sa paggawa noong sila ay nabubuhay pa rito sa lupa, naway makatanggap ng kanilang gantimpala sa kabilang buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Paramihin mo ang bunga ng aming mga gawa, Panginoon. Ama ng aming manunubos, sa pagsasama ng aming mga panalangin at pamagitan ni San Jose, tulungan mo kaming makita sa aming mga pagkilos ang dangal sa paggawa. Niling namin sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Tumayo po ang lahat. Manalangin kayo mapatid upang paghain natin kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama namin lumikha sa paghain ng iyon, ginugita ang iyong mga banal. Maasa kami sa iyong pagtangkilik. Ang kasalukuy darating na kasamaan ay aming maiwaksi pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos yung puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon natin Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangitunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nilubong magpakasal kay Mariang Biring Mahal, si San Joseng maasahan sa pananagutan, upang amang lumingap sa hanggang kinabibilangan ng iyong anak sa kapangyarihang Espiritong Banal. Isinilang ni Maria, anak mong minamahal, at para sa kanila si San Jose ay naghanap buhay. Kaya kay San Amangel, puri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Pala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana.
Ama naming banal, ikang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamag-Espiritu gayong banal ang makalob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo sa Yesu Kristo ang Panginoon. Bago niya pinag-isang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabos ang agad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muling nagpasalamat sa iyo. Inabot niya ang kalis alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bagot walang hanggan tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Ikapatawad ng kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. At inaalay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nagkakalop ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat, minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Leon, aming Papa, ni Dennis, naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahin mo kapatid na nahimlay na may sila'y muling mabubuhay. Hindi nila ang mga pumanap. Kaawan mo sila't patuloyin sa iyong kaligayahan. Kaawan pagindapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Ganyan din, nag-anibersaryo kanilang kasal at may natayang kahilingan sa misang ito. Kaysa na malabing ina ng Diyos, si San Jose na kanyang kabiyak ng puso. Kaysa na mga apostol at lahat ng mga banal, na namoy sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwan ang pagpupuri sa ikararangal mo pamagitan ng anak na aming Panginoon Kristo. Pamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng pagpapuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan. Kasal Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Mga kapatid, sa tagabing gagaling na at turo mabatalang aral, buong pag-ibig natin ipahayag.
mapasa ang kailan mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw at patawarin mo kami sa mga sala para na magpapatawad namin sa nagkakasala sa kaming ipagtulong sa tukso at iabiyag mo kami sa hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalong kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Jesu Kristo. Pagkat iyo ang O Panginoon Kristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapay iniiwan ko sa inyo, aking kapay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo aming pananampalataya at huwag ang pagkakasala. Pagkalaban mo kami ng kapay at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, magbigayan tayo kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, narito si Kristo, ang tinapay ng buhay. Tanggapin natin siya sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Katawan ni Kristo. Amen. Magkakaroon po tayo ng second collection para sa pagawain sa bahay dalanginan ni Apo Pedro.
Ngayon po ay ating gaganapin ang pag-aalay sa mahal na Birheng Maria. Tumayo po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal. Kami iyong pinapagsala sa banal na pakikinabang ay tumanggap na ang lubusan ng bungang walang maliw na kapayapaan. Kapagtaglay naming nakatibayan ng iyong pag-aibig sa aming kalooban ayon sa halimbawa ni San Jose. Pamagitan ni Jesucristo kasal Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ngayon po ay gaganapin natin ang pag-aalay sa mahal na Birhen ng De las Flores. Kandila. Katulad ng mga kandilang inaalay na nauuna at gumagabay sa mga mananampalataya, si Maria rin ay isang modelo na ating dapat tularan at maging tanglaw sa matuwid na daan patungo kay Kristong ating kapatid. Ang mga mag-aalay ng kandila ay sina Ginoong Romulo Udaundo, Ginoong Crisanto Alcantara, Ginoong Eric Mangon, Ginoong Roel Ramos, Ginoong Raymond Herrera, at Ginang Hasmin de Vera. Bulaklak. Hango sa litanya sa mahal na Birheng Maria, siya ay itinuturing natin bilang pinakamagandang bulaklak sa Mayo. Rosang bulaklak na di mapuspos ng bait ng tao ang halaga. Ang mga mag-aalay po ng mga bulaklak ay sina Ginang Rina Lazaro, Ginang Alicia Maleola, Ginang Josefina de Leon, Ginang Sita Perez. Rosario. Sa tulong ng pagdarasal ng Santo Rosario, tayo ay ginagabayan ni Maria upang pagnilayan ang naging buhay at misyon ni Jesucristo sa San Sinukob. Ang mag-aalay po ng Rosario ay si Ginang Cristalin Gumatay Ramos. Belo. Setro. Kadalasang ginagamit ng mga hari o reyna bilang simbolo ng makaharing kapangyarihan. Iginagawa dito sa imahe ng mahal na Birhen bilang simbolo ng paghahari nilang dalawa ni Jesucristo sa buong San Sinukob. Ang mag-aalay po ng setro ay si Ginang Marvy Garcia.
Belo. Ito ay sumisimbolo sa kaamuan at pagpapakumbaba ng mahal na Birhen sa kabila ng pagiging ina sa ating Panginoon. Ito rin ay nagpapakita ng kanyang pagsunod sa ating Panginoong Hesukristo at simbahan. Ang mag-aalay po ng belo ay si Ginang Flordelisa Desiderio Santiago. Corona. Nang kilalanin si Maria bilang Theotokos o Ina ng Diyos, iginagawad ng banal na simbahang Katoliko ang titulong Reyna ng Langit at Lupa. Ayon sa Ad Caeli Regina, si Maria ay tinawag na Reyna ng Langit dahil si Hesukristo ay ang hari ng San Sinukob. Ito po ay ipuputong ni Dr. Joy Diaz. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo, O Diyos, dahil sa pagkabuhay, maguli ng iyong anak. Si Jesucristo ang aming Panginoon. Minarapat mong bigyan ng kagalakan ang buong sandig. Pagkalabos sa amin, hinihiling namin sa iyo, alang-alang sa Birheng Maria, na kanyang ina. Makakantam namin ang kasayaan ng buhay na wala hanggan, pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kinamahapaging Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos.